Nagsasabi. The sign of the rabbit, more on fertility and love ang ating aspect. Okay. So the negative term of that is unexpected pregnancy for girls. Oh, okay. Yung sabihin natin, mga tukso when it comes to males. Oh, Pero on the good side, okay. dun sa mga nag-wish na magkaroon ng mga baby, this is the right time. Oh, wow. And for those who want to have a partner, it's the right time din. Naku naman, that's good news. Other showbiz things that we should look forward to this year. Okay, so another thing when it comes to that is the aspect of the true card. Okay. The true card symbolizes the way of everybody can penetrate. Or ibig sabihin yung pag-shoot nila ng kanilang career from one area to another, it's really easy. Because of the movement of the rabbit. We all know that rabbits are very swift. Ay, oo nga. Talon. Talon, and then it's more on the earthly card. So Okay. the aspect of motherly nature. Oh, yeah. Even males can be mothers. Okay, so maging nurturing, kumbaga. Nurturing po. Okay. And nourishing. And nourishing as well. And then what is your last? The last card is the moon card. So it's more onto the aspect of the labyrinth. So medyo dun nga sa idea ng true card, which is shifty, like pagtalon-talon, we will keep moving in circles. Oh, so ibig sabihin parang paligoy-ligoy lang, tapos babalik din sa... Babalik pa rin dun sa gusto ng puso nila. Kasi yung shift mo from one idea to another, since mabilis nga movement ng rabbit, still you will go back to your own page. Okay, sige. Negative man, pero still yung aspect pa rin ng coming back home. Okay, that sounds good. It's always a good thing to look at it from a positive point of view. Yes, ma'am. And politika naman tayo ito na, Brother Robert, anong dapat natin bantayan next year sa mundo naman ng politics? Okay. Ang politics kasi, titignan natin ang elemento dito sa puso, ito ay apoy. Okay. At ang ating elemento sa taong darating, ngayong January, o February 3 sa Chinese calendar, is metal. Metal tayo. Therefore, nakikita natin ang classing elements. Dalawang classing elements ito na tinutunaw ng apoy ang metal. Bakal. So therefore, magiging masalimuot ang ating politika ngayon. Oh, wow. Parang showbiz din. Ganon. Masaya, magulo, pero madrama yan. Kumpletong-kumpleto at ang ingredients sa isang teleserye. Yes. Pero masasabi ko, bagamat magulo ito at masalimuot, may mga magagandang bagay din ako nakikita. Okay, katulad na. Halimbawa ng mga, nakita natin di ba, problema sa ating bansa sa ngayon ay yung pagkakahati-hati pagdating sa mga sa politika o sa party affiliation. Diba? Okay. So sa parte yun, nakita ko, itong taong ito, magkakaroon ng mga changes sa aspect na yun, magkakaroon ng mga pagbabago in the sense na mabubuo sila. Magkakaroon ng harmony sa kanila. Akalain mo yan. So nakita ko, instead na magulo sila sa umpisa, but at the end of the year, magiging magandang kalalabasan ito. Alright. Pero marami pa rin intrigang papasok sa ating mga gabinete, sa departamento ng ating gobyerno. Marami pa rin pagpapalit na nakikita ko hanggang sa mabalansin ng ating Pangulo ang ating bansa. Pero in general, maganda pa rin ang taong ito para sa atin, lalong-lalo na sa ating ekonomiya. Totoo? Yes, kasi especially nakikita ko na yung sinceridad sa ating Pangulo sa kanyang pagpapalakad. Nakikita ko lang na siyempre sa kanya hindi masyadong maganda this year, pero nakikita ko yung sa kanyang puso, yung tapat na paglilingkod at yung magiging drive niya. At saka nakikita ko rin yung guidance mula sa taas. At siyempre siguro dahil rin sa kanyang mga magulang. No? So nakikita ko na magagawa niya ng paraan lahat ng problemang encuentro niya o ma-encounter niya this year, magkakaroon ito ng magagandang resulta naman. Kabilanan lahat. So medyo konting saga tayong lahat, konting suporta din, di ba? Yes. So, yung ating tiwalang binibigay sa gobyerno ngayon, ipagpatuloy natin. At dapat gawin din natin yung ating magagawa para lalo gumanda ang ating bansa. Hindi yung mga pulos-puna lamang tayo. Pulos puna, tapos reklamo, pati naman ang kalat natin. Hindi naman natin kung yung magagawa natin. Hindi yung magagawa ng gobyerno sa atin, dapat tulungan yan. Ayun na. Yes. Wonderful advice. It can only go to good things kung tayo natin magtutulungan. Ako babalik. Ito, of course, economy is gonna be good next year. Trabaho daw. Maraming trabaho ko nakikita dahil nakikita ko yung pagpasok ng mga foreign investors dito. Okay? Maliban doon sa sinasabi nating problema, iba, sa peace and order natin, kaya may travel advisory, pero nakikita ko magbabago na yon sa susunod taon. Kasi usually ang rabbit,
ano yan kalmadong hayop yan. Tahimik lamang. So nakikita ko na yung taong darating, ganun din. So maraming papasok na trabaho, maraming perang papasok sa atin. So magiging masaya ang mga Pilipino. Maiiwasan na natin na yung sobrang pangingibang bansa ng ating mga kapwa Pilipino na hindi naman nagiging maganda kalagayan sa ibang bansa. Keep it here in the family, Yes. the family sana. So marami rin akong mga nakikitang nangingibang bansa na babalik na sa ating bayan. Nakapag-invest na yun. Naku, Yes. patigyan pa lang yan mga kapuso mamaya. Babasahin naman natin or babasahin naman ng ating mga bisita ang kapalaran ng mga pinakasikat na personalidad sa mundo ng politika at showbiz. Abangan niyo po yan. Samantala, lipat naman tayo ng Lynn and Arms. Salamat, Mare. At kung hanap nyo ay mga pampaswerte. So according po sa kanilang dalawa, since we are newlywed, I can give them a best wishes. Best wishes. And then, when it comes to my prediction to them, since ang mga elements nila and kanilang signs is dog and sheep, so we all know that sheep and dog Compatible sila. Or sabihin na natin, in the herd, dogs herd the sheep. That's true. So, ibig sabihin yan, when it comes to this 2011, magkakaroon sila ng bonding pa. So, yung closeness nila ngayon, they can be more closer. Okay. So, that's according to the aspect of the arrow card. Okay, so you said bonding. Yung bonding nila will lead to a baby? When it comes to baby kasi, since what I said kanina, 2011 is the year of fertility and Yes, health. that's true. So, if they really wanted it, they can without pain. Wow, okay. Try and try. Alright, next naman natin si Mary Rivera na August 12, 1984 pinanganak at Dingdong Dantes na August 2, 1980 naman pinanganak. Yes. Marian is a wood rat. Okay? And Ding Dong is a metal monkey. It's a very good combination actually. Ooh, No? But when it comes to the elements, medyo may contrast. So it's metal and wood. So therefore, it's a clashing element. Metal plus wood. But in the case of them, maganda yung combination in the sense that, kasi sa signing Marian this year, medyo, lapitin pa rin ng mga intriga. Hindi pa rin mawawala. 2011, okay. 2011. Nasa kanya kasi yung sinasabi nating, intrigue star, no? Yung sinasabi na sa posisyon niya. So therefore, yung argumentative star na sinasabi. So therefore, medyo magiging masalimuot, magulo, yung kanyang showbiz, saka love life niya. Ay, talaga? Definitely, yung kanyang career this year, nagiging maganda pa rin naman. Especially yung nakikita kong next teleserye niya, which is an epic teleserye. Magiging maganda yun. So, maganda magiging feedback ng ating televiewers doon. So, gaganda uli yung kanyang career. How about Ding Dong? With Ding Dong naman, nakita ko sa kanya, maswerte siya this year kasi monkey siya. So, yung romance star, scholastic star, nasa kanya. Nakita ko sa kanya, napaka-pasensoso niya pagdating sa pag-ibig. So, with kay Maria, nakita ko na magkakatuluyan sila, definitely. Oh, pero this year, do you think they'll get married? No, not this year. But eventually they will. Eventually they will. Naku, sa mga Dongian fans, I'm sure happy kayo sa narinig nyo. Ano naman ang kapalaran next year para kay President Noynoy Aquino na pinanganak February 8, 1960? Okay. Si President Noynoy is a metal rat. Okay? So, sa rat this year, katulad nga din sa ni Maria, no? Rat din siya. May intriga. Okay? Para, kumbaga kahit nananahimik ang ating presidente, nariyan pa rin yung mga nagpo-provoke ng mga problema, ng mga gulo. So, therefore, pero nakikita ko naman sa ating pangunalan niya talaga. Hindi ko na din nakaraan na medyo nagulat lang siya doon. Yung alam niya, people said, you mentioned the hostage-taking crisis. Are we looking at it happening again? Hindi ko na nakita sa taong ito. So, okay. Mas peaceful itong year na ito kumpara nung Year of the Tiger. Good. Okay, ano naman ang forecast, 2011 forecast para sa mga kay Congressman Manny Pacquiao na pinanganak December 17, 1978. So when it comes to his sign, I go with the sign first. Ang mga signs kasi ni Congressman Manny is Earth. Okay. We all know that Earth is very stable. Yes. Kaya when it comes to his boxing career, nandun yung stability talaga. Tapos dinagdagan pa ng idea ng Sagittarius siya, which is the half man, half horse, guys in Harry Potter before. Of course. Yes. And then yung kanyang sign zodiac na horse. So kumbaga, dalawa meld together, it combines all, all in one package sa kanya. Pero, when it comes naman sa cards, so that's according to his signs and zodiac. According to cards kasi, there will be change sa kanya. Okay? What's the change for the flower? Ibig sabihin, I can really see here na another baby will be coming up. Another one. Pagiging naman ng baby na ni JP. Yes. Okay? So, dun naman sa kanyang boxing career, the Storm card, I'm sure he haven't met Mayweather.
tutuloy pa rin siya. So, hindi ginagawa, hindi na makakalaban si Floyd Mayweather. Mayweather. Mangyayari ba yun? Yes, he can. Kailan kaya? 2011? Forecast ko dito is more like the 2012 pa. Okay. So, mag-aantay pa tayo mga fans money. Okay. When it comes to his showbiz career naman, including na rin yung politics, medyo misty lang ngayon. Ibig sabihin, medyo foggy. Okay? So, the solution for that is for him to blow air or communication. He's fluent sa kanyang language. Okay. Alright. So, narinig mo yan, Manny, ha? Okay, balik naman tayo sa 2011 forecast para kay Senator Panfilo Lacson. June 1, 1948, sa pinanganak at di pa rin siya mahanap. Susuko na ba siya? Okay. So, as far as I can see, when it comes to the vibes of the card, generally kasi King Lacson has the element or has the zodiac of rat. Okay. We all know that rats are very tricky. Yes, they are. Alam mo na nandito yung lugar or nandito yung hideout nila, pero when you go there, Wala siya. Okay. Another thing na nagbigay ng magandang idea kay Mr. King Lacson is yung kanyang element na air at saka yung kanyang pagiging stable din na earth. Okay. Pero when it comes to the cards, ang nakuha ko kasi sa kanya is the rain card. So ibig sabihin yan, until the rain stops, we cannot see the rainbow. Okay. Which means, hanggat hindi nasasubside yung feeling of anger niya, hindi natin siya makikita. hindi pa natin siya makikita. So, magtatago siya. Maybe the whole of 2011? More likely last quarter, there may be signs. Last quarter of 2011. Na baka magpakita siya. Alright. Next forecast po ay para kay Chris Aquino. Feb 14 siya pinanganak, 1971. At si James Yap. Feb 15 naman, one day apart lang, 1982. May pag-asa pa ba silang magkabalikan? Well, actually, napakaganda ng nakikita ko sa kanilang dalawa sa taong ito when it comes to their respective careers. Okay. Okay, napakaganda. Magiging very busy sila. At marami pa rin showbiz na what they call this, commitments, project endorsement. For sure. Dates naman for sure yung kanyang Basketball, lalo pang on the upward. He's a great player. So it's very good actually. Now when it comes to their compilation, actually, kung titignan natin, they're supposedly to be parang made in heaven dapat yung Compatible dapat sila. Yes, pero ang nakita ko lang yung element lang dalawa. Nagsasabi.